Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Ako po si Brother Dong Galang at sa araw na ito tayo po ay tatalakay na naman ng isang paksa sa Bible. Ang atin pong pag-aaralan ngayong araw na ito ay may kinalaman po sa isang binatang mayaman na siya ay lumapit sa ating Panginoong Jesus at ang title ng atin pong mensahe ay The Rich Young Ruler. Okay? So lumalabas po ang kwentong ito ay inilagay sa tatlong gospel or isinulat ng tatlong gospel writer. Yan po ay walang iba kung hindi si Matthew sa 19 verse 16 to 22, si Luke sa chapter 18 verse 18 to 30, at si Mark po na siya pong ating babasahin na ito po ay hango sa Mark chapter 10 verse 17 to 30. Halina po, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos, at kung mayroon po kayong mga Bible, please open your Bible from Mark chapter 10 verse 17 and following. I will be reading from NIV translation. So lumalabas mga kapatid, samahan niyo po ako habang binabasa ko po ang Biblia na nakalagay dito sa aking harapan. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good except God alone. And you know the commandments: do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and mother." "Teacher," the man declared, "all this I have kept since I was a boy." And then Jesus looked at him and loved him. "One thing you lack," he said. "Go, sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasures in heaven. And then come, follow me." At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pag-uusapan. Ang kwento pong ito ay hindi bago. Marami na po tayong narinig ng mga pastor na nagturo ng kwentong ito, at napakarami na nating aral na natutunan dito sa isang napakagandang episode na naganap sa buhay po ng ating Panginoon. At marapat lang na balikan natin ito na sa ganun ay ma-refresh po tayo sa kwento na kung saan may isang binatang mayaman na lumapit sa ating Panginoon at nagtanong, "What must I do to inherit eternal life?" Kaya halik na po ating himay-himayin ang mga bawat episode na ito, ang bawat bahagda ng episode na ito, at sa mga oras na ito, kukunin lang po natin yung pinaka-umpisang-umpisa. Ano po ang nakita natin sa kwento? Ayon kay Mark, si Jesus ay naglalakbay kasama ng kanyang mga alagad. At sa di kalayuan, si Jesus pala ay hinahabol ng isang binatang mayaman, at ang paghahabol ng isang lalaki ay tuloy-tuloy, at nang maabutan siya, ang lalaking ito ay nagpatira pa sa kanyang harapan. At sabay sabi ng, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Okay? So nagpatira pag gano'n. Tapos po, marahil ay nabigla ang ating Panginoon sa mga pangyayari dahil wala naman siyang kamalay-malay na may humahabol pala sa kanya. At pagkatapos ng maabutan siya ay biglang nagpatira pa ito sa kanyang harapan. Kaya sumagot si Jesus sa kanya ng ganito, "Why do you call me good? Bakit mo ako tinawag ng mabuti? Walang mabuti, kundi Diyos lang." Kumbaga sa English po ay, "Why do you call me good?
There's no one good except God alone. So dito po, pag sinuri po natin ang unang bahagi ng kwentong ito, ang binatang ito ay nasa likuran, tumatakbo, sila Jesus at ang mga disciple ay marahil habang naglalakbay ay nagkukwentuhan. At bigla na lang silang nagulat at bumungad sa harapan nila ang isang lalaki nagpatira pa. Sabay sabing, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Well, dito po makikita natin na ang pinakaumpisa, ang tanging layunin ng lalaking ito ay walang iba kung hindi magtanong. Magtatanong lang siya. At ang tanong na ito ay walang iba kung hindi, what must I do to inherit eternal life? Isang tanong na kung saan ay masyadong mabigat sapagkat ang kinalaman po ng tanong na ito ay buhay na walang hanggan. Kaya nga, kung tutuusin mga kapatid, napakaganda ng kanyang itinatanong. Na kung halimbawa man siya ang nagtanong nito, ay bay, marapat lang na tayong lahat po'y makinig. Bakit? Sapagkat ang isasagot sa kanya ng ating Panginoon ay hindi lang po siya ang makikinabang dito. Kung hindi kahit tayo man, pakikinabangan natin ang ibibigay na sagot sa kanya sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay eternal life, isang buhay na walang hanggan. Alam mo ninyo, sa tingin ko ang binatang ito matagal niya ng tanungin Marahil, marami rin namang iskriba, maraming teachers of the law na maaari niyang tinanungan. Kaya lang siguro yung sagot hindi siya kontento hanggang sa dumating sa puso at isip niya na ang tanong na ito ay nararapat lang itanong kay Jesus Christ sapagkat alam niya si Jesus Christ ay masasagot ang ganitong klaseng kahirap na katanungan. Bakit po? Ang tanong na what must I do to inherit eternal life ay nakatuon po sa buhay na walang hanggan. Ang makakasagot lang po niyan ay yung may kaalaman sa buhay na walang hanggan at may karanasan sa buhay na walang hanggan. Ay walang iba kung hindi si Jesus yun. Si Jesus ay isang guro na masasagot niya ang ganitong klaseng katanungan sapagkat meron siyang kaalaman patungkol sa buhay na walang hanggan at meron siyang kaalaman at karanasan sa buhay na walang hanggan. So tama lang na si Jesus talaga ang tatanungin kapag ang pinag-uusapan ay inheriting eternal life. So tama, meron siyang tanong na masasagot ni Jesus Christ, kaya lang, paano niya to itatanong? Dapat makakuha siya ng pagkakataon na si Jesus Christ ay makausap. Bakit? Kung si Jesus lang ang makakasagot niyan, dapat makakuha ka ng pagkakataon, makausap mo si Jesus Christ. Ang problema po kasi si Jesus Christ po ay busy at hectic ang schedule. Kung halimbawa makikita mo lang siya sa isang palulukan, bulwagan o kalipunan ng mga tao, sa dami ng tao hindi ka makakasingit. Pero nagkaroon ng pagkakataon ang binatang ito na matatanong niya ang ating Panginoon. Sa papanong paraan? Nakita niya na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay. So, ito po yung pinakamagandang opportunity para maitanong niya ang kanyang pinakamahalagang tanong. Hinabol niya ang Panginoon. At nung abutan niya, siya po ay nagpatira pa. At pagkapatira pa, sabihin niyang, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" He got this wonderful opportunity. Actually, this is a great opportunity. Mga ka-worship, tandaan po ninyo, yung tanong po
ng lalaking ito is the greatest question of all time. What must I do to inherit eternal life? Yan po ang pinakamagandang tanong sa lahat, mga kapatid. At ang tanong na yan ay nararapat lang itanong kay Jesus, sapagkat masasagot yan ni Jesus, sapagkat si Jesus po is the greatest teacher of all time. Ano gusto kong palabasin? The greatest opportunity of all time is to ask the greatest question of all time to the greatest teacher of all time. Si Jesus yun. So lumalabas, nandun na tayo sa point na natanong na nga niya ang ating Panginoon, at ito po ang sagot ng ating Panginoon. Sabi niya, you know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not give false testimony. Do not defraud. Honor your father and mother. Mapapansin po natin dito na si Jesus po nire-reiterate sa kanya, tinatanong sa kanya kung nagagawa niya ba yung Ten Commandments. Lumalabas ang lahat ng details na binabanggit dito ng ating Panginoon ay kung nasusunod mo ba ang Ten Commandments. At ang binatang ito'y mabilis din namang sumagot. At ang sabi niya, all this I have kept since I was a boy. Buong pagmamalaki po itong sinabi ng binata sa harapan ng ating Panginoon. Sabi niya, sa pulpa po ng aking pagkabata ay nagagawa ko na po ang Ten Commandments. Alam niyo, ang naging respond ni Jesus dito ay isang ngiti na lang at tumingin sa kanya ng tingin na may kasamang pagmamahal. Okay? Kung papansinin po ninyo, ibaba nyo lang po ang inyong mga mata sa Mark chapter 10, verse 21, makikita nyo po na ang body language ni Jesus Christ dito towards the young man is so admirable. Bakit po? Sablay yung sagot ng binatang mayaman. Yung i-claim niya na nagawa niya ang Ten Commandments since he was a boy. Talaga ba? Ibig bang sabihin, Pogi, nasusunod mo ang Ten Commandments? Wow! Nakakabilib. Pero, i-fact-check natin. Talaga bang nagagawa ng binatang ito? O kahit na sino man, nagagawa ba talaga ang Ten Commandments? Halimbawa, do not murder. Sasabihin niya, nagagawa ko po yan. Hindi po ako pumapatay. Totoo naman, maaaring wala naman talaga siyang record na meron siyang pinatay na tao at pwede niya sabihin. Kaya lang po, ang tinatanungan niya at ang nagtatanong sa kanya ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ang kausap niya dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Na siya rin naman nagturo sa Matthew chapter 5, verse 21 at 22, na ganito po ang pagkakasabi ni Jesus. Pag ang pinag-uusapan ay murder, ito ang sabi ng Panginoon. You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But now I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Lumalabas, mga kapatid, itong Matthew chapter 5, verse 21 at saka 22, pag ang murder daw, anyone who murders will be subject to judgment. Tama naman yun. Pero para kay Jesus, anyone who is angry with his brother will likewise be subject to judgment. Para sa standard ng ating Panginoon, yung murder at being angry is equal and the same, and they are both subject
to judgment, mga kapatid. Lumalabas kung sa batas ng Ten Commandment ang pagpatay will be subject to judgment. Kay Jesus, pag nagalit ka, you will also be subject to judgment. Bakit po? Kasi po, saan ba nagsisimula ang murder? Diba? So, dito po makikita po natin na ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon, huwag kang magalit dahil dyan magsisimula ang pagpatay. Okay? May dalawang klase ng pagpatay, yung kill at saka yung murder. Kill at saka murder. Magkaiba po yan. Bagamat yan po'y parehong papatay ng tao, halimbawa. Pero ang kill po kasi ay pwede mong ilagay sa isang sitwasyon na kung saan, halimbawa, tatay ka, tapos may asawa, may mga anak, at mayroong mga masasamang loob na magtatangkang pumasok sa inyong tahanan, sa inyong property, ikaw ay papatayin, ang asawa mo ipapatayin, ang mga anak mo ipapatayin, at manganganib ang buhay ng buong pamilya, at nakikita mo na silang dumadating, ano pat kinuha mo din ang iyong mga sandat at mga armas para ipagtanggol ang mga miyembro ng pamilya mo upang lumaban sa kanila. Dalawang bagay lang ang mangyayari. Mauunahan ka nila at mamamatay ka, or mauunahan mo sila at mapapatay mo sila. Sa puntong yun po ay killing. Pero yun po ay ipinapahintulot lalong-lalo na kapag ang punto pong ito, ang pinag-uusapan po ay walang iba, ito pong klase ng pagpatay na kung saan ipinagtatanggol mo ang iyong sarili. Pagtatanggol sa sarili. Nagawa mo lang yun dahil ipinagtatanggol mo ang iyong sarili, pati na rin ang mga mahal mo sa buhay. Ang pananagutan dito magaan. Kung sakasakali man, pwede kang ilaban sa hukuman upang magkaroon ng katwiran kung bakit mo nagawa ang bagay na yon. Iba po ang murder, mga kapatid. Ang murder po ay klase ng pagpatay na kung saan ito ay pinlano, pinag-aralan, sinet up, nang sa ganon ay magampanan mo ang isang karumal-dumal na bagay at may taong mamamatay. At ang masakit, ang taong mamamatay, hindi niya alam na mamamatay pala siya. Yan ang murder, mga kapatid. Huwag na tayong lumayo. Si Abel ay pinatay ni Cain na hindi alam ni Abel na siya pala ay papatayin. Nangyari, niyaya siya, sabi niya, Abel, bakit kuya? Tara, alis tayo. Umalis sila, namasyal. Pero pagdating doon sa isang lugar, pinatay ni Cain si Abel. Ang tanong, bakit pinatay ni Cain si Abel? Simple lang. Dahil ang handog ni Abel ay kinalugdan ng Diyos. Yung kay Cain ay hindi. Doon lang, nagkaroon na po ng hinanakit si Cain hanggang sa nagkaroon ng galit, nagkaroon ng puot. Puot na nagtulak sa kanya para patayin ang kanyang kapatid. Ang babaw. Dahil sa totoo lang, sa paghahandog sa Diyos, wala namang first prize at wala namang second prize dyan. Kung parehas naman kayong maganda inihandog, hindi pareho kayong first prize. Nagkataon lang talagang maganda ang handog ni Abel. Yung kay Cain po, hindi eh. Yun po talagang nangyari. So lumalabas, mga kapatid, sinisita ng Diyos si Cain. Sabi niya, ba't masama loob mo? Alam mo, Cain, sabi niya, kinakailangan mong pigilan ang iyong sarili sapagkat sin is crouching at your door. Sabi niya ganoon. Well, kahit siya po ay pinagsabihan na ni Yahweh sa bagay na ito, pero ano nangyari? Tinuloy niya pa rin. Pinatay niya pa rin ang kanyang kapatid. Murder ang tawag doon. And that is subject to judgment. So lumalabas, paano napatay? Simple lang. Meron po siyang matinding galit.
So tama si Jesus, para wag kang makapatay, alisin ang galit. So sa galit pa lang, ma-arrest na kagad yan para walang murder na mangyayari. Saan ba nagsisimula yung murder? Eh di sa anger, di ba? Pangalawa, do not commit adultery. Ang sabi ni Jesus, if you look with the lust in your eyes, you are committing adultery. And you have heard that it was said, do not commit adultery. But now I tell you that anyone who looks at the woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Kapag may tingin ka na pagnanasa sa isang babae, na kahit nakadamit, parang hinuhubaran mo na, nagkukumit ka na niya ng adultery. Sa tingin pa lang, ay nandoon na at binubuo mo na ang isang bagay na hindi ka aya-aya, hindi ka nais-nais, baka dumating pa yan sa hantungan na kung saan gagahasain mo pa yung babae. 3 years ago, 4 years ago, merong isang security guard po na hinuli sapagkat napag-alaman na yung babae palang ginahasa at pinatay sa isang subdivision. Ang primary suspect ay yung gwardiya. Gwardiya na inaasahan ng subdivision na magpoproteksyon sa kanila. Bandang huli ang gwardyang ito pala ang mismong suspect. Bakit po? Dahil every time po na dumadaan yung babae, pinagmamasdan niya na nagkukommit siya ng adultery sa pamagitan ng pagtingin sa babae na bandang huli, ginawa niya ng masama. Yan po ang sinasabing do not commit adultery. Dagdagan pa po natin, last na to. Do not steal. Huwag kang magnakaw. Okay? Akala natin pera lang ito. Hindi po. Ang primary element ng pagnanakaw ay ito. Kinuha mo, hindi mo pag-aari. Kinuha mo, hindi ka nagpapaalam. Pagnanakaw yun. Kinuha mo, hindi mo pag-aari. Kinuha mo, hindi ka nagpapaalam. Pagnanakaw yun. Yung mangopya ka lang sa test, sa isang katabi na wala siyang kamalay-malay, kinokopyahan mo pala siya ng sagot. At paglipat mo naman dito, nagkopya ka pa rin. Kinopya mo dito, kinopya mo pa dito. Tapos banda huli, mataas ka pa sa dalawang yon. Pagnanakaw yan. Nanguha ka ng sagot na hindi mo pag-aari at nanguha ka ng sagot na hindi ka nagpapaalam. Stealing yan. Kaya nga sabi, pag nagnakaw ka daw ng 1,000 at nagnakaw ka ng 1 million, parehas ang timbang kasi parehas mong ginawa ang pagnanakaw na kung saan kinuha mo, hindi mo pag-aari, kinuha mo, hindi ka nagpapaalam. So pagnanakaw yun. So ito po yung mga category. Meron pa siyang dinagdag sana dito, yung sinasabing do not give false testimony. Huwag kang sasaksi. Huwag kang magsisinungaling. Okay? Aba, lahat tayo guilty dyan. Okay? Lumalabas, wala po ni isa sa atin ang hindi sinungaling. Tandaan mo to, pag sinabi mong hindi ka sinungaling, sinungaling ka niyan. Hallelujah. So lumalabas mga kapatid, sa puntong ito, walang nakasunod sa 10 Commandments. Wala. Okay? Sa Romans chapter 3 verse 23, walang matuwid, wala miski isa, walang nakasunod sa pamantayan ng Diyos sapagkat ang lahat ay nagkasala. At isa pa, sa totoo lang, ang kinakausap kasi dito ng binatang mayaman ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus mismo. Sa tingin niya kaya, makukumbins niya si Jesus na totoong nagawa niya ang lahat ng kautusan sa pulpa ng kanyang pagkabata? Tignan niyo po ito. Matthew chapter 5 verse 17. Sabi ni Jesus dito, do not think
that I have come to abolish the law or the prophet. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Sa Tagalog po, ganito. Sa tingin nyo ba ay naparito ang anak ng tao upang pabawalang bisa ang kautusan? Hindi. Naparito ako upang hindi sirain ang kautusan, kundi ganapin ang kautusan. Lumalabas si Jesus po ang kaganapan ng kautusan. Siya po yung upgrade version ng Ten Commandments. Siya po yung latest version ng Ten Commandments. Yan po ang nakalagay. Ako ang gaganap ng kautusan, sabi ni Jesus yan. Yung kay Moses na Ten Commandment, naging obsolete sapagkat nung dumating na si Jesus, ang mga naging pamantayan na ng Panginoon, mas malalim, mas malawak, mas mataas ang standard. Ang murder ng Ten Commandment ni Moses, ibang-iba sa sa murder na sinasabi ni Jesus na huwag kang magagalit. Mas mataas po yun, mga kapatid. Lumalabas, nung kausapin ng binatang mayaman si Jesus, siguro akala niya ay mapapaniwala niya ang ating Panginoon. Ang kaso po ay hindi. Hindi kumbinsido si Jesus sa sinagot ng binata. Dahil alam ni Jesus na hindi niya ito magagampanan at ang gaganap ng kautusan ay walang iba kung hindi si Jesus mismo. Well, anyway, siguro tinanggap na lang po ni Jesus yung sagot ng binatang mayaman, pero hindi nangangahulugan ito po ay kanyang sinasang-ayunan. Kaya ang ending ng kwento po ay tinitigan lang ni Jesus yung binata, isang compassionate look, yung sa Tagalog ay magiliw na pagtingin. Balikan natin yung Mark chapter 10 verse 25. Ang sabi po dito, Jesus looked at him and loved him. Sabi niya, one thing you lack, he said, go, sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasures in heaven, and then come and follow me. Okay? Isa-isahin natin. Una, go home. And then, sell everything you have. And then, give it to the poor. And then, you will have treasures in heaven. And then, come and follow me. So, lumalabas, ang mapapansin po nyo dito, yung salitang, and you will have treasures in heaven. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Okay? Papaano? Una, uuwi ka. Pangalawa, bebenta mo ang iyong ari-arian. Pangatlo, ibibigay mo sa mahirap. Pag naibigay mo ito sa mahihirap, yan, magkakaroon ka na ng kayamanan sa langit. At pagkatapos, balik ka sa akin, follow me, because you will be one of my disciples. Pag sinunod ng binatang mayaman ang utos ni Jesus, ang ibig sabihin nito, meron siyang chance makapasok sa langit. Eh di ba nga, yun ang tanong niya, what must I do to inherit eternal life? Anong dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan? Isa pa, alangan namang pinag-iimpok ka ni Jesus ng kayamanan sa langit, tapos in the end pala, hindi ka naman din makakapasok doon. Eh di sayang lang naman yung spiritual investment mo, di ba? So may guarantee sa mga sinabi ni Jesus doon sa binatang mayaman na pag ginawa mo to, you go home, you sell everything, and then you give it to the poor, you will have treasures in heaven. And then come, and then follow me. Kaso lang, ano nangyari? Ang sabi po sa Mark chapter 10, verse 22, at this point, or at this, the man's face fell.
bumagsak ang kanyang muka. He went away very sad because he had great wealth. Bumagsak ang mukha ng lalaki, umuwi siyang malungkot kasi siya pala ay ubod ng yaman. At hindi niya kayang bitawan ang mga kayamanang tinataglay niya kapalit sa kasagutang ninanais niyang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, hindi niya siguro inakala na kinakailangan niyang magdesisyon. Desisyon na kung saan sino ang pipiliin niya, ang ma-inherit ang eternal life, pero ibibigay niya ang kanyang ari-arian, or pipiliin niya ang kanyang kayamanan at ari-arian, pero hindi niya makakamit ang eternal life. At sa bandang huli, ang pinili niya ay ang kayamanan kaysa sa makamit ang buhay na walang hanggan. Naitala dito ang labis na pagkalungkot ng binata. Kasi nga mayaman siya. Hindi niya akalain na ito pala magiging bahagi ng isang mabigat na kondisyon. Mabigat na desisyon. Kitang-kita pa naman sa kanya ang kagustuhang makapasok sa kaharian ng Diyos. Magkaroon ng buhay na walang hanggan, na pag siya'y namatay, alam niya sa langit siya pupunta. Kaso may pinabibitaw sa kanya isang bagay na hindi niya kayang bitawan. Hindi niya kayang bitawan. Ano po yung aral na matututunan natin sa kwento ito? Yung binatang mayaman, the rich young ruler, pag-usapan natin siya. Nagpatira pa siya sa umpisa, pero tumalikod nung matapos. Nagpatira pa sa umpisa, pero tinalikuran si Jesus pagkatapos. Alam mo ninyo, sa harapan ng ating Diyos, huwag kang magmamalaki dahil sa totoo lang, wala kang maipagmamalaki. Isa pa, dapat ay buong pagpapakumbaba, buong pagsuko, buong pag-amin sa harapan ng Diyos na wala ka naman talagang magagawa, liban na lang kung tayo ay Kanyang sasamahan. Amen. May tatlong nasayang dito. Una, nasayang yung pagkakataon. Sayang kasi napakapambihira yung opportunity makaharap mo si Jesus. At yung pagkakataon na yun na nagkaroon kayong dalawa ng personal encounter at personal mo siyang kinakausap. Wow, that's a great opportunity. Ang gandang pagkakataon. Kaya lang ano nangyari? Sayang. Walang naidulot na bunga. At huwag mong sisihin si Jesus dyan. Dahil kailanman hindi nagkulang si Jesus sa paalala. Kung meron man siyang sinabi at yun ay sa ikabubuti mo, ang masakit ayaw mo lang kasi yung tanggapin. Sayang yung pagkakataon. Pangalawa, nasayang yung tanong. Sayang yung tanong. What must I do to inherit eternal life? Ang ganda ng tanong. Nung sinagot ka na ng Panginoon, nabaliwala yung tanong na yan kasi hindi mo tinugunan. Hay, sayang talaga.
tanong na kung saan binigay ng Panginoon ang tamang kasagutan para maangkin ito at makapasok ka sa kaharian. Kaya lang ayaw At nasayang ang sagot. Nasayang ang sagot ni Jesus. Kasi sa bandang huli, sinagot ni Jesus ang detalyadong paraan. Hindi mo naman pala ito susundin. Bakit ka pa nagtanong? Hindi mo din naman pala ito masusunod. Ang lakas ng loob mong ibida kay Jesus na ang kautusan ay kaya mong gawin. Simpleng instruction lang ang pinagagawa sa iyo, hindi mo mabitawan. Alam niyo, kung i-analyze po natin, pinapauwi lang naman ang binatang mayaman sa kanila at yung kanyang ari-arian ay ibenta at pagkatapos ipamigay sa mahihirap. Pero sa totoo lang, pwede mo namang ibenta yung ari-arian mo at yung pera mong naiipon sa bangko. Paano mo bebenta yun? Pera mo yun na iniipon sa bangko. Nabebenta ba yung pera? So lumalabas, if you are going to specifically identify yung ari-arian, ano-ano yun? Kotse, lupa, sopa, refrigerator, TV, mga bagay na yan. Kung meron kang 2 hektaryang lupa, ari-arian yan. Kung meron kang pajero, ari-arian yan. Kung may TV ka, ari-arian yun. O ibenta mo, tapos ipamigay mo sa mahirap. Maghihirap ka pa na ba? Maghihirap ka pa ba? Hindi. Meron ka pang may trust fund ka ba? May time deposit at may savings. Ang nakalagay dito, hindi ho siya rich. Siya po'y wealthy. Kumbaga, upgrade ang kanyang pagiging mayaman. Mas mayaman siya kesa sa rich. He is wealthy. At kung tutuusin, pag pinakawalan niya ang ari-arian na yan, hindi pa rin siya maghihirap. Kaya lang, dito niyo makikita na ang isang bagay na nasa puso ng binatang ito, hanggang sa huling sentimo, hindi niya yan pakakawalan. Kasi kanya yan. May pagkamaramot. Lalo na nung sinasabing ibigay sa mahirap. Ano? Bali. Pinagsumikapan ko, tapos bibigay ko sa mahirap. Ano yan? Magtrabaho sila. Sila magsikap. Ang tatamad ng mga tapos bibigay ko. Yung mga ganun ba katira? Kaya alam nyo, sa totoo lang, yung body language ng binatang mayaman na ito. Kaya ang ending po ay hindi naging okay. Kasi umpisa pa lang, makikita mo na kagad na may kayabangan itong binata. Yun lang nagpatira pa siya Pakitang gilas na kagayon. Mabuting kuro ba humarap na gano'n? Diba? Parang napaka-grandyoso ng kanyang pagkakaluhod. Mabuting guro, anong dapat ko gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Kayabangan yun. Hindi lumuhod para magpakumbaba. Lumuhod yun para magpakitang gilas. Tapos, sabi niya, nagagawa mo ba ang kautusan? Opo! Nagagawa ko ang kautusan sa pulpa ng aking pagkabata. O di kayabangan number 2. Di ba? Binida mo na kaya mong tuparin ang kautusan. Sa totoo lang, Pogi, hindi lang sinasabi ni Jesus sa'yo, hindi mo nagawa,
ang kautusan. And then number 3, nung binigyan na siya ng bagsak siya bagsak. Yung sinasabi niyang parang nagagawa niya, akala niya pasado siya. Pero hindi naman talaga siya sinabi, bagsak ka. Diba? Kung sa test, hindi ka bumagsak, pero binigyan ka ng assignment ni Jesus para makahabol. Sabi niya, umuwi ka, ibenta mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Tapos bumalik ka sa akin. Follow me. Binigyan siya ng assignment. Pang-recover doon sa kanyang maling sagot. Hindi niya natupad. Bakit? Sapagkat kung siya man ay mayabang, siya rin po ay madamot. So, umiyak. Dahil hangad niya ang buhay na walang hanggan, kaso hindi niya kayang bitawan ang makamundong kayamanan. Mga ka-worship, ito po ang tandaan ninyo. Wala pong matuwid. Wala miski isa. Lahat po tayo ay nagkasala. Bagsak tayo sa standard ng Diyos. That is Romans chapter 3 verse 23. Sa totoo lang, kahit si Jesus po dito nang hinayang. Sa totoo lang. Kasi bata pa Very promising. At kung sakasakali man, kung nandoon ako, sabihin ko sa kanya, bigyan mo lahat. Brother Dong naman, pag binigay ko, di maghihirap ako. Hindi ka maghihirap. Paano mo naman nasabi? Bata ka pa. Kaya ka nga yumaman dahil madiskarte ka, di ba? O di bigay mo, sumunod ka kay Kristo. Tutal, nasa iyo pa rin ang kabataan mo, ang lakas mo at ang talino mo. Maliit lang na puhunan ang kailangan mo. Babalik yung kayamanan na sa iyo. Kung ako po magpapahid, nandun po ako. Sabihin ko, sumundin niya si Jesus. Kaso hindi Kaya tuloy si Jesus po nanghihinayang. Yung pagtalikod ng binata sa kanya, hindi naman nasiyahan si Jesus doon. Hindi. Ayaw niya At sa Mark chapter 10 verse 23, yung kasunod po, okay, kung bukas pa rin ang Bible nyo, tignan nyo po yung 23 hanggang 30, basahin natin. Jesus looked around and said to his disciples how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. And then the disciples were amazed at his words and began and said it again, children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. And then the disciples were even more amazed, and they said to each other, who then can be saved? And then the Lord Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Verse 28, sabi ni Peter, Lord, we have left everything to follow you. And Jesus replied, I tell you the truth, no one has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Which means homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, and with them persecution, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and many who are last will be first. Sa Tagalog po, sabi ni Peter, Lord, lahat po ay iniwan namin para sa iyo. Alam ko yun, Peter. Alam ko.
At Peter, ito ang totoo na dapat ninyong malaman. Walang sino man na iniwan niya ang kanyang ama, ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, o kaya ang kanyang asawa, o ang kanyang mga anak, pati ang kanyang kayamanan, pati ang kanyang mga ari-arian, para sa akin at saka sa Ebanghelyo, nang hindi tatanggap ng maka-100 ibayong kapalit sa ating panahon. Babalik yun eh. Bahay, kapatid, magulang, mga anak, kayamanan, ari-arian, sa darating na panahon. Lalo na ang buhay na walang hanggan. Pero sabi ni Jesus, tandaan niyo rin ito, maraming nauuna, mahuhuli, at maraming mahuhuli ang mauna. So, pag inanalyze po natin ang sinabi ni Jesus dito, nasa iyong pagsunod, walang nawala sa iyo. Yung totoo, wala. Bakit po? Ibabalik ni Jesus sa iyo ang lahat ng ito 100 folds. In other words, lahat ng isinuko mo sa Panginoon, hindi naman talaga nawala dahil babalik pa nga siya ng mas marami pa. Ang inaalam lang naman talaga ni Jesus dito ay, kaya mo bang bitawan ang lahat ng ito para sa akin? Tapos magugulat ka na lang. Nang bitawan mo ang mga ito at ikaw ay sumunod sa ating Panginoon, malalaman mo naman pala na ang lahat ng ito ay muling ibabalik sa iyo ng mas marami pa. Tinetest ka lang pala. Praise the Lord. Naalala ko tuloy si Abraham, hiniling ng Diyos si Isaac sa kanya, at si Abraham po ay hindi nagdalawang isip. Iahandog niya, pinigilan siya, umuwi sila, at si Abraham po ay pinagpala ng todo-todo, na hanggang ngayon, inaalala natin si Abraham sa kasaysayan ng pananampalataya. At yan po ang isang magandang halimbawa na pag isinuko mo ang lahat, ibabalik naman yan ng Diyos sa iyo. Tandaan niyo to, mga tagasunod ni Jesus. Wala kang ibibigay sa Diyos na hindi niya kayang ibalik sa iyo. At wala kang ibibigay sa Diyos na hindi rin niya ibabalik sa iyo. At kapag ibinalik ito sa iyo ng Diyos, alam mo, ito ay 100-fold. Maka 100 ibayo ang dami. Magugulat ka sa darating na pagpapala, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Ang pangako niya ay totoo, sapagkat walang imposible sa ating Diyos. Kailanman, pagdating sa bigayan, ang Diyos hindi mo mahihigitan. In English, you cannot outgive God. Ang final remarks po na nilagay ko dito ay isang bagay po na kumo-cover sa buong kwento. Kasi binatang mayaman to, hindi niya mabitawan yung kayamanan ng mundo eh. Kung may Bible po kayo, buksan niyo po ito sa Matthew chapter 6 verse 19. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy,
and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Mga ka-worship, ang hamon po sa atin dito ng kwento ay, kaya mo bang bitawan ang lahat ng kayamanang material ng sanlibutan ito? Ang kapalit ay pagsunod kay Kristo. Nang sa ganon, makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Yung totoo, magagawa mo yan. Basta, ang ituring mong kayamanan ay walang iba kung hindi si Kristo. Siya ang gawin mong pangunahing kayamanan. Dahil kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. At kung nasaan ang iyong puso, nandoon ang iyong kayamanan. Sa mga oras na ito, I hope kayo po ay napagpala ng mensahe na kung saan kumakatawan sa isang binata na hindi niya kayang bitawan ang mga material na kayamanan ng mundong ito. Kahit pa ang kapalit ay buhay na walang hanggan. Kaya pagbulay-bulayan po natin ang mensahe ito na kung saan ito po ay nagpakita sa atin ng isang maliwanag na kamalayan na dapat nating inuuna palagi ang kanyang kaharian. Na ang makamit ang buhay na walang hanggan ang pinakamagandang bagay na natatanggap ng bawat isa sa atin. So, yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na kung saan ang message na ito po'y pumapatungkol sa binatang mayaman. Sino ka sa kwento? Ikaw ba yung binatang mayaman? O ikaw si Peter na ibinigay mo lahat para makasunod lang sa Panginoon? Well, ito ang iiwan ko sa inyo. Ang sino mang lumapit kay Kristo at binitawan lahat para sa Panginoon, hindi ka lugi. Panalo ka sa desisyon na yan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po at sabahan kayo ng Diyos araw-araw. Bye-bye! Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.